Okay, ayan. Google Earth tayo. Hanapin natin ngayon itong Isabela Thy Will Be Done, yung mountain. Kung saan nag-crash yung aking drone, si Sparky. Yan. Yan o yung mountain na Isabela Thy Will Be Done. So, ito na nga nangyari kay Spark. Dito sa drone, nung aming makita siya, ma-recover dun sa crash site. So, bali nagkaroon ng crack dun sa may gilid. Yan, yung tinuturo ng daliri ko. Tsaka nagkaroon siya ng UP, parang UP doon sa harapan mismo, sa may gimbal. Kaya nawala sa posisyon, natanggal yung kanyang gimbal plexi wire. Kaya hindi gumagana yung gimbal. Ito na yung kanyang actual na clip na na-recover ko sa memory card ng drone. After ho siya na mag-crash. Actually ho yan, nung nireview ko yan, cannot play. So, ang ginawa ko, ibinalik ko ulit dun sa drone sa memory card slot at in-on ko lang, pinower on ko lang yung drone for 5 minutes. So, after 5 minutes noon, almost 5 minutes, turn off ko na yung battery niya ng drone at kinuha ko ulit yung memory card. At yun nga, pag playback ko, na-recover na yung kanyang corrupt or cannot play. Yan ho talaga yung nangyayari ho kahit sa anong drone. At hindi ko maipaliwanag na paraan na parang miracle talaga na may ginawa itong DJI sa kanilang unit na drone na ma-recover mo yung kanyang files. So, bali ito ho, yung nakikita nyo na yan. Bali, ni-return home ko na ho siya dyan eh. So, ang nangyari nga, hindi pa siya nakakalayo ng konti, nag-battery warning na siya at biglang nag-drop. So, ang ginawa ko, yung manual code siya, in-stop ko yung RTH niya sa flight path niya para ma-record ho yung kung saan yung kanyang magiging crash site. So, bali ito ho, magre-rely na lang ako sa flight path nung cellphone tsaka nung RC. So, bali yan, para ma-record dun sa cache ng cellphone, para pag na-review, madaling ma-relocate, madaling mahanap yung unit, yung drone, kung saan siya nag-crash. Bali, ayan ho ang kanyang crash site sa bandang kaliwa sa baba. Hindi ho pala mahigit 100 meters Nakababa pa pala siya dyan Doon sa record niya is 10 meters more lang siya. Talagang na-dead yung battery, nag-red siya, biglang nawala ng power, baksak siya. So, nung ma-recover namin yung drone, pabaligtad siya, yung shell niya, yung takip sa ibabaw ay nasa ilalim, kaya medyo nahirapan din kami maghanap. Kaya ang nangyari dyan, nung ma-recover namin, nung reviewin ko nga yung kanyang footage, wala, not playable. So, yun ang ginawa ko. Binalik ko ulit sa unit. At after 5 minutes na in-on ko siya, tinurn off ko ulit. At kinuha ko ulit yung At yun nga, na-recover yung kanyang recording. Yung kanyang clip. Yung raw footage. Okay, bali ito ngayon yung flight recording niya. Yung sa cellphone. So, bali ito nakikita niyo na ito, kaya na-transfer ko dito, ay gumamit ako dito ng screen record. So, bali, yan kulay red na yan ang nagre-represent na drone. Bali, yung may H po na yan yung kanyang return home o RTH na tinatawag. Okay, nag-start na po ako dyan mag-fly. So, bali, nag-fly na po ako dyan, go-fly na dyan si drone. Bali kaya po nakaganyan yung kulay red na yan, nakaharap po dyan sa return home. Ang ginawa ko po kasi dyan, revealing effect. Ibig sabihin po na revealing effect, yan ay paatras. Para habang maatras siya, ay makikita yung subject natin na Isabela Thy Will Be Done nga na mountain. So bali yan, tinutuntun na niya yung path niya na dinaanan niya sa recording. So, bali yung white na yan yung path niya, recording path niya.
So bale yan, inikot ko pa yung drone dyan dahil yung time po na yan ay kinukuhanan ko ng mga footages yung mga mountain na 360 degrees. Okay, at yan po. Pagbalik ko po dyan sa may corner na yan, malapit po dyan sa may parang paway na yan, bigla akong nag-warning yung altitude na 200, hindi ko kagad nabasa siya. At after nun, biglang nag-warning yung battery. Ayan, yung altitude niya nag-warning, tapos yung battery niya nag-warning din na malapit na siyang mag-lobat. So ang ginawa ko, nag-RTH ako dyan. Return home ko. So anong nangyari, sa tansya ko, hindi siya na makaka-RTH. So ang ginawa ko, minanual ko. So yung time mo na yan, naghahanap ako ng path niya, ng lugar. Yan. Hanggang naisip ko doon sa bandang kanan ko, nakita ko doon, open kasi doon. Yung mga pananim kasi ng mais doon is mga naanihan na. So hindi ako mahihirapang maghanap ng drone. May kasama po ako dyan, dalawang bata, nagpatulong ako Kasi ako, nung inumpisahan ko hanapin niya, more than 1 hour, di ko pa makita. Nung makita ho ng mga bata, baliktad ho pala yung pagkakabaksak ng drone So kaya hindi siya kagad makikita dahil yung taniman ng mais ay may mga parang sulog na pinang-anihan. So yung color niya, kakulay nung lupa, nung ground. So kaya siguro nadaanan ko siya, alam ko nadaanan ko na yun, hindi ko lang nakita. Pero yung mga bata ho, nakita nila. Ito ho, papakita ko sa inyo na after nga nung mag-crash yung drone. So bali naglilink pa ho yung RC at saka yung Spark yung drone. Kaya lang ang problema dito, wala akong makita sa camera. Dapat po yan, ayan, go-fly na siya. Pero nung inopen ko yung yung kanyang monitor para makita yan, meron siyang nakalagay na abnormal. So nangyari ho dito nung reviewing ko, nung tignan ko, walang makita yung itong camera. At maliban ho dun sa battery monitor at saka sa GPS, lahat naman okay. Kaya lang GPS, ayan wala ho nakita. Dapat yan may green, may red. Tapos yung battery, wala din. Hindi rin ho siya na monitor yung battery. So bale yan, ma-recover namin, walang makita sa monitor. Dito nga, yan, tinanggal ko yung kanyang cover shell para makita ko kung nasaan yung mga flexi wire niya na so tinanggal ko yung mga tinuro ko na yan, may mga screw yan. Ayan nga, after ko siya na malinis, hindi ko na siya nakuhanan at ibinabalik ko na yung screw. So bale yung mga screw na yan, meron niyang mga flexi wire na clamp yata ang tawag doon. So yung iba dyan, tinanggal ko, nireplace ko siya, binalik ko ulit. Tapos yung iba, yung flexi wire ng gimbal head, yun talaga natanggal talaga yun. So yan, nung naibalik ko na siya at pinower on ko, nakita ko gumalaw na yung lens. So nung gumalaw yung lens niya nung gimbal head, ibig sabihin okay na siya. Okay, finally, after so many tries for a couple of days, yan ho, na-link ko na itong Spark at saka itong kanyang RC controller after po ng crash. Actually, na-crash ko itong drone last nag-cover ako, nag-drone ako sa Die Will Be Done dyan sa may Isabela, sa may Cordon. So eto ho, after a couple of ng tries nga, binuksan ko itong drone at na dito nung nag-crash lumuwag. So ito nga, nung mapansin ko to, nakaangat ito. Ito palagay ko yung sa gimbal. So ito naman, nung tinest ko, gumagana naman siya. Okay naman, maliban do sa battery at saka nga hindi ko siya ang kanyang wifi. So wala siya. So
Dito, meron mga flexi wire, kagaya nito. Dito, meron din isang flexi wire na kagaya nito, tsaka ito. So, ito, nire-install ko lang siya, tinanggal, nire-install, pati ito, pati yan, lahat. Nire-install ko lang siya at kinabit. So, after nun, gumana naman na siya. Ngayon, ang naging problema ko lang, yun ngang wifi niya, hindi ko makonect itong dalawa na ito. So, para ang ginagawa ko, nililink ko siya, yung beep mo ng 3 seconds, after 3 seconds, minsan may beep siya, minsan wala, so hindi ko makonect. Inopen ko lang ito mag-isa, naka-off ito lang. So, ginawa ko, after a couple of time, until now, this morning, ginawa ko siya na reset ko siya ng 9 seconds. Actually, first 3 seconds is the first beep para yun doon sa link nung RC at saka nung drone. Then the next 2 beep siya, na dalawa ang beep niya. Then after 9 seconds, 3 beep, yun na yung reset ng drone. After mo siyang ma-reset, take out the battery without turning it off. So parang ipo-pull out mo yung battery na gano'n. Then after that, i-off mo yung battery and then i-insert mo ulit sa drone. And then i-on mo ulit yung battery, and after na mag-blink siya, yung green na yan, ipo-pull out mo ulit siya, yung battery without turning it off. And then pag na-pull out mo yung battery, turn off. Then put it back and then turn it on again. Let the spark or the drone operate for a couple of seconds, and then para mag-warm up siya, and then after ma-turn on ko nga ulit yung battery, then I push 3 seconds. Then after nun, I hear the beep, and then I link the controller. Okay? So after mo magawa lahat nun, pagka na-on mo siya, after mo ma-on yung controller, then the power button of the battery doon sa spark sa drone, and after you hear the first beep, then you link it between this pause button and FN button and this camera up and down. I think this is the camera up and down. Okay, simultaneously, and then after a couple of seconds it will link. So ganun po ang nangyari, nag-link na siya. So yan, so ngayon meron na rin siya. So nandito tayo sa loob ng building, kaya wala siyang position. Kung nasa labas, magpo-position yan. So gumagana na siya lahat, not like before. Hindi gumagana itong GPS yata yan, and then yung battery, hindi siya magagana. Okay, ngayon everything is okay, everything is fine. So back to normal, let's see droning. Yan, so thank you sa pag-watch, and